Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Selena Espaloma at ngayon ilalahat ko ang aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang Kristiyanong pananaw sa theory of evolution. So, ang concept natin ngayon is Darwinian evolution at ang scripture natin ngayon is Genesis chapter 1 verses 27 na sinasabi, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Sa Tagalog, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sa kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. So, ang ating katuruan ngayon is number 1, God created science. So, meaning kasi ang agham is science, diba? So, science ay hindi laban sa Diyos, kundi isang paraan upang maunawaan ang kanyang nilikha. No? Ang kauyusan ng mundo at batas ng kalikasan ay patunay na katalinuhan ng Panginoon Diyos. So, God created science. Number 2, circular education is not neutral. So, ang circular na education ay may sariling pananaw sa mundo. No? Madalas ay hindi na ayon sa katotohanan ng Panginoon Diyos. Walang edukasyong ganap na walang pinapanigan. Ito ay maaaring para sa Diyos o laban sa Kanya. So, circular education is not neutral. And lastly is, Christian must engage in science. So, hindi dapat iwasan ng mga Kristiyano ang science, no? Kundi dapat itong gamitin upang ipakita ang katotohanan ng Panginoon Diyos. Ang siyensya ay isang larangan kung saan maaaring ipakita ang kanyang karunungan. So, Christians must engage in science. So, bilang application, number 1, educate our kids on the foundation of knowledge. So, turuan natin yung mga bata na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Panginoon Diyos at ng science, no? Agham ay dapat tignan sa liwanag ng kanyang salita. So, educate our kids on the foundation of knowledge. Number 2 is expose secularism as a religion against God. So, ang secularism ay hindi talaga neutral. Ito ay isang sistema ng paniniwala na tumatanggi sa Diyos. No? So, kailangan ipakita natin ang mga maling paniniwala nito. So, tulad ng isang justice or hukom na nagayag ng ebidensya laban sa isang maling accusation, dapat natin ipakita kung paano ang secularism ay isang anyo ng pananampalatayang kontra sa Diyos. No? So, expose secularism as a religion against God. So, last is engage science as a domain or territory of Christ. So, wag hayaan ang agham ay magamit lamang ng circular na mundo. Ang mga Kristiyano ay dapat lumahok dito upang ipakita ang kalwalhatian ng Panginoon Diyos. No? So, engage science as a domain or territory of Christ. So, itong chapter, itong concept na ito is, ang agham ay hindi kalaban ng Diyos, kundi isang larangan na dapat sakupin ng mga Kristiyano upang ipakita ang kanyang katalinuhan at katotohanan. Sa pamagitan ng tamang edukasyon, paglalantad ng maling paniniwala at aktibong paikilahok sa agham ay isang larangan o karunungan ng Panginoon Diyos. So, ayun naman ang aking tunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba at siya lumapay sa ating buwan. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.